Aklanon runner na si Jandel Rosario qualified sa 15th Asian School Games na gaganapin sa Jakarta, Indonesia. Rider, sugatan matapos maaksidente sa New Washington, Aklan. Cloud iridescence na mataan sa Dao Capiz. Mga benepisyaryo ng Project Walk, umabot na sa 26. Animal Bite Treatment Center sa Makato, ilulunsad na bukas. Mangingisdang 2 araw ng palutang-lutang sa dagat, matagumpay na nailigtas. 4 na individual, timbog sa anti-illegal gambling operation sa Batan. Malaking sunog sa Taguig City, tinatayang 200 pamilya ang apektado. Magandang hapon, Probinsya na Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga klanin sa buong mundo, itong Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw June 15, 2026. Aklan runner na si Jandel Rosario qualified sa Asian School Games na gaganapin sa Jakarta, Indonesia. Mandida sa balitang yan, si Jeron Rosales. Qualified sa ASEAN School Games ang Aklanon runner na si Jandel Rosario na gaganapin sa Jakarta, Indonesia. Maliban dito, nakasungkit din ng gintong medalya si Del Rosario sa kakatapos lang ng men's 400-meter run under 18 ng ICTSI Philippine Athletics Championship 2026 na ginanap sa New Clark City Athletics Stadium sa Capas, Tarlac, kung saan iba't ibang bansa ang kanyang nakalaban kabilang ang Singapore at Indonesia. Samantala, labis naman ng kasiyahan ni Del Rosario, particular na ang kanyang trainer na si Jovi Ote at coach na si Sean Guevara ng Mapua Project Elite, maging si Lino Arboleda ng Project Timboso na nagbigay ng suporta sa kanyang paglahok sa nasabing kompetisyon. Matatandaan na si John ang unang nakasungkit ng gintong medalya para sa Western Visayas pagdating sa Athletics Secondary Boys sa 400-meter run at nakakuha rin ng bronze medal sa 4x100-meter relay sa palarong pambansa 2026. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Sugatan ng isang rider matapos maaksidente sa New Washington, Aklan, kung saan kagad itong isinugod sa ospital. Sugatan ng isang lalaki matapos maaksidente habang minamaneho ang kanyang motorsiklo sa Barangay Ochando, New Washington, bandang alas 3 ng hapon nitong linggo, Hunyo 14. Kinilalang biktima sa alias na Levi. Ayon sa mga paunang impormasyon, hinihinalaang nasa impluwensya ng alak ang rider na maganap ang aksidente. Batay sa inisyal na ulat na nakalap mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, New Washington, nawalan umano ng kontrol sa minamanehong motorsiklo ang biktima dahilan upang tumilapon ito. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ang rider ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumusponde ang mga rescuers at binigyan ng paunang lunas ang biktima bago isinugod sa Dr. Rafael Tumbukan Memorial Hospital para sa karagdagang gamutan. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang eksaktong sanhi ng aksidente. Muli namang pinapalahanan ng mga otoridad ang mga motorista na iwasan ang pagmamaneho kapag nakainom ng alak upang maiwasan ang kapahamakan sa kalsada. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Isang nakakamangang phenomenon ang nasaksihan sa Dao Capiz nang mamataan ang cloud iridescence o ang paglitaw ng malabahagharing mga kulay sa mga ulap sa kalangitan nitong linggo, June 14. May dida sa balitang yan, si Andy Narce. Sa kuhang larawan na Emmanuel Rafael Ilaw sa Barangay Sentro, Dao Capiz nitong linggo, nakuhanan niya ang naturang phenomenon na nagpakita ng makukulay na bahid sa mga ulap na mistulang bahaghari sa himpapawid. Ang cloud iridescence ay isang natural na phenomenon na nabubuo kapag tumatama ang sinag ng araw sa maliliit na ice crystals o water droplets sa loob ng mga ulap.
Dahil dito, nahahati ang liwanag at lumilitaw ang iba't ibang kulay na kahalintulad na makikita sa isang bahaghari. Bagamat hindi ito pangkaraniwang makita, ligtas at natural na nagaganap ang cloud iridescence sa ilalim ng tamang kondisyon ng panahon at posisyon ng araw. Samantala, umani ng paghanga mula sa mga residente at netizen ang nasabing tanawin na nagsilbing paalala ng kagandahang hatid ng kalikasan. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. 18th anniversary ng Project Walk, naghandog ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng prosthetic leg sa 26 na benepisyaryo. May detalye sa balita niyan, si Dino Rosales. Muling naghatid ng libreng serbisyo ng prosthetic leg ang Walk Now Center Incorporated kasama ang Rotary Club Forbes Park at Rotary Club of Metro Kalibo. Nitong Sabado, June 13, umabot sa 26 na benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar ang nahatiran ng tulong ng Project Walk. Kasama na rito si Tatay Jose mula sa Barangay Fulgencio Balete na kung saan aksidenteng nahulog sa puno ng niyog na nagdulot sa pagkawala ng pareho niyang binti. Ayon kay Tatay Jose, ilang taon na ang nakalipas bago pa man ang aksidente ay nakatakda na sana itong ikasal, subalit sa kasamang palad, iniwan siya ng kanyang kasintahan at hindi natuloy ang kasal. Gayunpaman, nananatiling walang asawa si Tatay Jose, ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal sa pagpapalaki at pagpapaaral sa kanyang mga pamangkin at nakahanap ng ginhawa sa pagtatanim ng mga puno at pagtanim ng gulay para makaraos. Ang Project Walk ay isang programa ng Rotary Metro Kalibo, katuwang ang Rotary Club of Forbes Park at Walk Now Center Incorporated na tumutulong sa mga mamamayan na magkaroon ng prosthetic legs kung saan nagsimula sila magbigay ng tulong sa Aklan at ngayon ay tumutungo pa sa ibang lugar. Samantala, nag-donate ng mga tela na retaso ang Rotary Club of Metro Rojas Central na kung saan ang mga tela ay magiging instrumento sa proyektong RCC Proposed Community Rug Project na pangungunahan ng mga talentadong magulang na kung saan ang mga tira-tirang tela ay gagawing kapaki-pakinabang ng mga likha. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Walk Incorporated Founding President Attorney Ed Escano at Kalibo Vice Mayor Kimpo upang makilala ang mga bagong benepisyaryo ng Project Walk. Sa ngayon ay pinagdiriwang ng Project Walk ang kanilang ika-18 anibersaryo. Mula dito sa bayan ng Kalibo, Jelen Rosales, Kalibo Cable News. Ilulunsad na bukas ang Animal Bite Treatment Center sa Makato, Aklan. Ilulunsad bukas, Hunyo 16, ang Animal Bite Treatment Center ng lokal na pamahalaan ng Makato matapos nito makapasa sa pre-assessment at evaluation ng Department of Health at ng Provincial Health Office. Ayon sa LGU Makato, layunin ng pasilidad na mailapit sa mga residente ang mga serbisyong may kaugnayan sa paggamot sa kagat ng hayop, kabilang ang anti-rabies vaccination at animal bite management. Sa ilalim ng pamumuno ni Makato Mayor Leoncito Mationg, inaasang mapapadali ang pag-access ng mga residente sa kinakailangang serbisyong medikal para sa mga kaso ng mga animal bite. Ang pagkakatatag ng Animal Bite Treatment Center ay bunga ng pagsisikap ng Municipal Health Office at iba pang kawani ng lokal na pamahalaan. Binigyan diin ng LGU na bahagi ito ng pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa bayan at ng kampanya laban sa rabies. Kapag operational na, magiging bukas ang Animal Bite Treatment Center tuwing Martes at Biyernes upang magbigay ng agarang lunas at serbisyong medikal sa mga residenteng nangangailangan nito. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Mangingisdang 2 araw ng palutang-lutang sa dagat, matagumpay na nailigtas. Matagumpay na nailigtas ang isang mangingisda mula sa barangay Bugtong Bato, Ibahay matapos 2 araw na palutang-lutang sa dagat nitong Linggo, June 14. Batay sa ulat ng Tangalan MDRRMO, kapwa mangingisda mula sa Kalibo ang nakakita at nakasagip sa biktima na palutang-lutang sa dagat, na kung saan agad naman na nirespondihan at idinala ang bangka ng biktima sa pampang ng Barangay Baybay, Tangalan. Maliban dito, binigyan din ng mga residente ng Tangalan ng pagkain ang mangingisda. Sa ngayon ay ligtas nang nakarating ang mangingisda sa kanyang tirahan sa Bugtong Bato, Ibahay. Jelen Rosales, Kalibo Cable News.
Timbog sa anti-illegal gambling operation ang 4 na individual sa Batan, Aklan. Tiklo ang 4 na individual kabilang ang 3 senior citizen matapos maaktuhang nagsusugal sa isang anti-illegal gambling operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Lalabatan nitong linggo ng hapon. Batay sa ulat ng pulisya, nahuli sa aktong naglalaro ng pusoy ang mga suspect ng salakayin ng mga operatiba ang lugar kasunod ng natanggap na impormasyon hinggil sa umano'y illegal na pagsusugal sa barangay. Nakumpiska mula sa mga suspect ang isang set ng baraha na ginagamit sa laro, kabuang 250 pesos na pusta, isang mesa at 4 na upuan na pinaniniwala ang ginamit sa aktibidad. Ayon sa pulisya, patuloy ang kanilang kampanya laban sa lahat ng uri ng iligal na sugal bilang bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan at pagsugpo sa mga gawaing labag sa batas sa komunidad. Dinala sa impila ng Batan Municipal Police Station ang mga naarestong individual para sa kakulang dokumentasyon at paghahanda ng kasong isasampa laban sa kanila. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9287 o ang batas na nagpapataw ng mas mabigat na parusa laban sa mga sangkot sa iligal na pagsusugal sa bansa. Patuloy namang hinihikayat ng pulisyang publiko na makipagtulungan at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang uri ng illegal na aktibidad sa kanilang lugar. Era G. Briones, Kalibog Cable News. Halos 200 pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang isang malaking sunog sa Barangay Western Bikutan, Taguig City. Tinatayang 150 kabahayan ang naabot sa insidente. May detalye sa balitang yan, si Liza Rosales. Bumbero ba dyan na? Sa likod ba? Meron na ba doon? Sumiklab ang isang malaking sunog dakong alas 9:30 ng umaga sa isang mataong komunidad sa Barangay Western Bikutan, Taguig City nitong Sabado. Mabilis na kumalat ang apoy at umabot sa ikatlong alarma dahilan upang masunog ang tinatayang 150 kabahayan at maapektuhan ng halos 200 pamilya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nahirapan ang mga bumbero na maabot ang lugar dahil sa makikitid na daanan at kakulangan ng malapit na mapagkukunan ng tubig. Dahil dito, nagpadala rin ng helicopter ang Philippine Air Force upang tumulong sa pag-apula ng apoy sa pamamagitan ng water drops mula sa himpapawid. Matapos ang halos 3 oras na operasyon, idiniklara ng under control ang sunog dakong alas 12:30 ng tanghali. Tinatayang 500 individual ang naapektuhan ng insidente at marami sa kanila ang walang naisalbang gamit. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa sunog. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog habang namamahagi na ng agarang tulong ang pamahalang lungsod sa mga apektadong pamilya. Liza Rosales, Kalibog Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay na panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edith Leonor Silvestre mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan. Muni ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Lunes, June 15, 2026. Sa subong ay wala man kita timang gina-monitor nga LPA o kon bagyo sa sulod or sagwa sang aton Philippine Area of Responsibility. Samtang easterlies ang nagaapekto sa may eastern sections of Visayas kag Mindanao. Diri naman sa Western Visayas ay generally fair weather kita, pero wala man naton ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangilat kag panaguob duga sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest to southeast nga magadalas ang makanay tubtub makasaran nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton ay generally nasa 26 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:13 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:28 buwas sang aga. Kag muna yung aton latest weather update para sa mga dugang nga impormasyon ay bisitahan lang aton official website at www.bagongdatpagasa.dust.gov.ph pati na ang aton mga official social media accounts. Halin din sa may Iloilo Doppler Radar Station Pag-asa Visayas DUST. Ako si Maria Edith Leonor Silvestre. Madamogid nga salamat. At iyan ang mga balitang nakalab ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa RG Briones at ito ang Kalibog Cable News.